naman ang lagnat niya, okay na siya. Salamat naman. Pero anak, may papakiusap sana ako sa'yo. Baka pwede magpadala ka ngayong gabi. Medyo kapos talaga kami. Sige, Nay. Susubukan ko, hahanap ako ng pera. Basta na, hintayin nyo lang, ha? Ingat kayo dyan. O sige anak, ikaw din ha, mag-ingat ka dyan. Sige, Nay. Mabait po sa anak yan. Laging naalala pag yung nandito sa Maynila. Tawag ng tawag sa akin. Madalas pong tumawag yun eh. Pag minsan na nakakalima. Ayon sa ina ni Cathy na si Aling Maria, plano raw ni Cathy na paluwasin ang kanyang mga anak sa Manila at dito na manirahan. Ano, sabi niya sa akin, pag natapos yung mga apo ko doon, lilipat kami dito. Yun ang sinabi sa akin. Pero ang lahat ng magagandang pangarap ni Cathy para sa pamilya, naglaho parang bula. Matapos siyang matagpuang wala ng buhay. Hindi pa ako magpagsalita, umiiyak ako. Sa patuloy na investigasyon ng Makati City Police, isang kopya ng CCTV ang napasa kamay nila. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 8 ng gabi ng April 5, makikita ang pagdating ni Cathy sa basement kung saan naroon ang barracks ng mga empleyado ng radiator shop. Pumasok si Cathy sa loob ng isang silid. Sa labas, makikita rin na isang lalaki ang nakaupo sa isang sofa. Bukod sa kanya, isa pang lalaki ang nahagip din ng CCTV. Isinalaysay sa Pinoy Crime Stories ng dalawang lalaki na nahagip sa CCTV ang kanilang nasaksihan nung gabing yun. Ang gabi po, nandito po kami, 4 sa baba. Tapos mga bandang ito, bumaba yung babae. Sumunod po yung babae bumaba. Sino na unang pumasok? Si Giant po kasi, di naman po kami lumalabas. Kaya doon lang po kami sa baba papahinga. Tapos mga bandang ito, bumaba na po yung babae. Ilang sandali pa, ayon sa testigo, lumabas ng barracks si Giant. After nun na mga past 9, lumabas yung lalaki, bumili ng beer at pulutan, bumalik dun sa barracks niya. Susubukan ko magpadala agad, ha? Sige, madali pa ako ginagawa eh. Okay na ba to? Uy, okay ah. May chicha ka. Sige. Iinom na natin yung problema mo. O ba? Pero hindi na nakalabas ng buhay si Cathy mula sa loob ng silid. Ano ang kwento sa likod ng malagim na pagkamatay ng biktima sa loob ng barracks? At ano ang motibo sa pagpaslang sa kanya?